Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Happy Three Kings. Three Kings na ho ngayon, hindi pa? Epipanya. Okay? Nauna ang tatlong haring mago, nag-alay ng mga regalo. Simula na ito ng kagandahang loob ng mga taong naging Kristiyano. Okay? Mabilis kasi, Sabado yung kahapon, no? And then, Sunday na ulit. Okay, so, Epipanya, sabi natin, sa Tagalog, pagpapakita ng Panginoon. Sino bang inyong hinanap nito mga nakaraang araw? Si Ninong at si Ninang. Diba? Ayaw magpakita. Sabi niya, inaanak, lumipat na kami ng bahay. Malayo ito, hindi mo alam. Ninong, bigay mo yung address, i-google ko. Hindi na pwedeng excuse ngayon na hindi mo alam. Give me the address. Google Map natin yan. Diba? I-waste mo. Patay ka. Ang pinakamagandang excuse, naka-quarantine ako, inaanak. Hindi pa rin excuse yun. Ito ang Gcash ko. Wala nang lusot, ano? Sino nga ayaw magpakita sa inyo? Yung mga may mga nagkakautang sa inyo. Lumipas na ng 1 taon, hindi pa nagbayad. Nalapit sa akin, Father, magpapabless ako ng bahay. Bakit ho? May nagpapakita. Tingnan nyo lang. Para pag nagpapakita, parang makatakot no? Pero pag sinabi natin pagpapakita, sino ang nagpakita? Ang nagpakita ay ang Diyos. Bakit? Hindi ba siya dati nakikita? Mukhang hindi. Paano nawawari ng tao ang presensya ng Diyos? Sa lumang tipan, sa pamamagitan ng mga anghel. Ang Diyos ay nagwiwika sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya may mga tagapagbalita tayo. Si Anghel Gabriel, for example. Di ba siya yung mga tagapagbalita? Sinasabi niya ang sinasabi ng Diyos. Yung bumisita kay Lot sa Old Testament. Yung bumisita kay Abraham at Sarah. Hindi ba? O paano pa ang Diyos nagpaparamdam ng kanyang sarili? Yung naglalagablab na puno na nagsasalita kay Moises. Sabi ni Moises, sino po kayo? I am who am, the divine name of God. Paano pa? Sa ulap, sa kulog, sa kidlat, sa banayad na simoy ng hangin, kay Propeta Elias, sa apoy, sa haliging apoy, sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sa kaganapan ng panahon, ang Diyos ay nagpakita. Paano siyang nagpakita? Nang siya'y isilang ng isang babaeng nagngangalang Maria. Ang Diyos ay nagkaroon ng anyo, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi natin, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The image of the invisible God. The firstborn of many brothers. The firstborn of all creation. Nung siya'y nagpakita, nakita natin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Felipe sa kanya, show us the Father, and that would be enough. Ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na iyon. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Felipe, Felipe, di yata't matagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako kilala. Whoever have seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mo nasasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Okay? So ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya siya'y nakita ng mga pantas kasama ng kanyang inang si Maria. Very significant yun. Why?
Because from Mary, our Lord Jesus Christ took His manhood, ang kaniyang katauhan. Siya'y nagkaroon ng laman, siya'y nagkaroon ng anyo, siya'y naging tao. At nakita natin ang Diyos. Okay? Pagpapakita, nakita natin ang Diyos sapagkat siya'y nagkatawang tao. Kung paano nakikita ko kayo, nakikita ninyo ako. Hindi ba? Maliban kung multo ako, o multo kayo. Kung nandun dyan kayo, pagalawin ninyo ang mikropono. Okay. Tatlong bagay pa. No? Yung mga images na ginamit sa ating gospel. Una, yung mga pantas, mga mago. Tawag natin tatlong hari. Pangalawa, yung tala. Pangatlo, yung kanilang mga handog o alay. Ginto, kamanyang, at mira. Okay, una, yung mga pantas. Sabi dun sa ating mga pagbasa, kahit na pasimula ng ating pagdiriwang, yung mga pantas ay kumakatawan sa mga hentil. Ngayon, ano ba itong mga hentil na ito, Father? Dalawa lang naman ng grupo ng mga tao noon. The Gentiles, ibig sabihin ng Jewish, and the Jewish people. Ngayon, saan galing yung Jewish people, Father? The 12 tribes of Israel. Ay sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinadala lamang ako doon sa mga nawawalang tupa ng Israel. Eh sino ba si Israel? Di ba siya si Jacob? At yung siya'y mayroong 12 anak na tinawag nating 12 tribes of Israel. Ba't no, na si Israel o si Jacob ay mayroon pang kapatid? Si Esau. Ano nangyari sa mga anak ni Esau? Actually, yung may tiyuhin pa sila sa labas. Anong gagawin niyo pag mayroon kayong kapatid sa labas? Ha? Papasukin niyo, malamig. Di ho kayong umingiti. Umingiti naman kayo ng konti. Nagbibiro na nga ako eh. Meron silang tiyuhin sa labas. Ha? Pinapasok nila. Di ba hindi magkaanak si Abraham at si Sarah? Sabi to ni Marites. Joke lang. Totoo naman yan sa Bible yun, no? Sabi ni Sarah, kasi wala na siyang, hindi na siya magkakaanak. Sabi niya sa kanyang alipin na si Hagar, o sige, payag na ako magkaroon kayo ng ugnayan ng asawa ko para magkaroon siya ng anak. O, parang teleserye, hindi ba? Tapos nagkaanak sila si Ismael. O ano nangyari kay Ismael? Ang mga anak lang ba ni Abraham, nagaling kay Abraham, ay ang mga anak ni Isaac na nagkaroon siya ng anak na si Jacob at si Esau, ay si Jacob lamang? Na pinanggalingan ng 12 tribo ng Israel? Hindi. Meron pang Esau. Meron pang Ismael. Hindi ba? Ang sinasabi ko, hindi katakataka na yung ina-identify nila as Gentiles ay galing din kay Abraham. Kung sasabihin natin na yung mga kababayan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, yung 12 tribo ng Israel, meron pa sila mga kamag-anak. Yung mga anak ni Esau, yung mga lahing nanggaling kay Ismael, anak din ni Abraham yun. Hindi ba? Ay hindi katakatakang hanapin din nila ang Diyos. Ang lahat ay kabilang sa plano ng Diyos. Ang lahat ay kabilang sa handog ng Diyos na kaligtasan. At yung mga pantas, itong tatlong wise men na ito, represents the nations, all the nations. Kaya nga hindi katakataka, nakarating sa atin ang pananampalatayang iyon. Ito, 500 years ago. As we are celebrating 500 years of the dawn of Christianity in the Philippines. Hindi ho ba? Mag-iisang taon na tayo nagdiriwang noon. Okay. So, okay na po yan, ha? Pangalawa, tala. Ano ba ibig sabihin ng tala?
Natanaw na sa silangan ang talang patnubay. God is light. Hindi ba? God is light. Christ is light. Ngayon, pag ang tao'y naghahanap ng liwanag, naghahanap ng katotohanan, ang matatagpuan niya ay ang Diyos. Ang matatagpuan niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabihin na natin, hindi pa alam o kilala ng mga pantas ang ating Panginoong Jesucristo, pero nakita nila ang tanda, at ang tanda ay ang tala, ang liwanag. Those who are seeking for light, those who are seeking for wisdom, will find Christ, the way, the truth, and the life. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Huwag natin pag-usapan muna ang relihiyon. Ngunit ang sino mang naghahanap sa katotohanan, sa liwanag, ay makatatagpo sa Diyos. Si Kristo ang liwanag. Hindi ba? Kaya sila yung kanilang paghahanap ay ginabayan ng paghahanap nila sa liwanag. At dinala sila ng liwanag doon sa Bethlehem, kung saan natagpuan nila ang liwanag. The dawn from on high, sabi ni Zachariah, shall break upon us. Who is that dawn from on high? From on high, ang ating Panginoong Jesucristo. God is light. That's why we are praying. When we are praying, halimbawa gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay, we are praying for illumination, for enlightenment, for light. God is light. Finally, yung kanilang handog. Okay? Very telling yung handog nila sa magiging buhay at paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Gold, frankincense, and myrrh. Gold for the true king. Di ba? Where is the newborn king of the Jews? Nasaan daw ang hari? Yung handog nilang ginto ay para sa isang tunay na hari. Pero alam natin ang paghaharing sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa paglilingkod. Hari na naging lingkod ng lahat. Kung gusto niyong mauna, kayo mahuli. Kung gusto niyong kayo maghari, kayo maging lingkod. Gold for the true king. Hindi ba? Siya'y tunay na hari dahil siya'y naglingkod sa lahat. Frankincense, our true priest, our high priest, kamanyang insenso para sa tunay na pari. The offering most acceptable to the Father is none other than His Son. Walang higit na handog na kalugod-lugod sa Ama kung hindi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, the priest and the offering at the same time. He is our priest, He is also the offering. Siya na ang pari, siya pa ang handog. Kaya pag itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia, parang sinasabi natin sa Ama, look upon us with mercy, and here is our offering most acceptable to you. Bakit hindi papansinin ng Diyos yung ating handog? Ang handog natin ng pakikipagkasundo sa Diyos ay walang iba kung hindi ang kanyang anak. The offering most acceptable to the Father is none other than His Son. Hindi pwedeng baliwalain ng Diyos ang handog natin, sapagkat ang handog natin, minsan lamang at pangwalang hanggan, ay ang kanyang anak, ang pari at handog. At the same time, our high priest, our true priest, Christ, na sinisimbolo noong kamanyang, noong insenso. Kaya yung insenso may usok, at yung usok umaakyat sa langit. Pinapaamoy natin sa Diyos. Okay? And then finally, myrrh, pabango, for His burial, para sa paglilibing sa Kanya. Anong tadhanang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo? To die a martyr's death. Nung hindi na dumaan yung mga mago o mga pantas kay Herodes, because they were being warned
in a dream na masama ang plano ni Herodes. Anong ginawa ni Herodes? Pinapatay niya ang lahat ng sanggol. 2 taon pababa, sanggol na lalaki, papatayin, pinatay. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay dinala ni Jose at ni Maria sa Ehipto. They sought refuge in Egypt para matakasan yung cruelty ni Herodes because Herod was threatened na merong isang bagong haring isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Eventually, death is inevitable. Hindi maiiwasan yun. At alam natin ang tadhanang naghintay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, pagpapakita, nagpakita ang Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Paano siyang nagpakita? Siya'y naging taong kagaya natin. Yung mga simbolismo, yung mga pantas, lahat ay kabilang sa plano ng Diyos. Gentiles, non-Gentiles alike. Pangalawa, yung tala, God is light. Those who are seeking for light, for truth, will find God. The offerings, gold for cooking, frankincense for our priest, the most acceptable offering to the Father, and myrrh for His burial. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.